News update sa mga nurses at caregivers sa Pilipinas na piniling i-recruit ng bansang Denmark. Kamusta mga kababayan? Katulad ng nakasanayan ko ng banggitin, ay ia-update ko kayo sa mga nababalita dito sa national media sa Denmark kung ito ay may kaugnayan sa Pilipinas. Kung babalikan ninyo ang mga video dito na may kaugnayan sa ia-update ko na balita sa inyo ngayon, ay mas madali kayong makakasunod sa mga pangyayari. Kaya kung kayo ay interesado o apektado ng balitang ito, ay pwede nyo munang panoorin ang mga nakaraang videos. Kung hindi ko man maipakita ang aking mukha sa aking mga video, ay hindi na ito mahalaga. Palaging tandaan na maaari din naman kayong dumiretso sa panonood o pakikinig ng balita sa national media sa Pilipinas. Maaari din kayong dumiretso sa kagawaran na nangangalaga sa mga migranteng manggagawa sa Pilipinas upang mas makasiguro kayo at mas dumami pa ang kaalaman ninyo. Ang mahalaga ay palagi nating inaalam ang katotohanan bago tayo maniwala. Binabahagi ko lamang ito para sa lahat ng interesadong makibahagi sa ating channel at mapapatunayan naman ito. Okay, heto ang nilalaman ng balita nito lamang July 19, 2025. Handa na ba kayo? Ingen aftale om plejepersonale fra udlandet. Ang ibig sabihin nito ay wala pang kasunduan na nabubuo para sa mga nursing staff mula sa abroad. Ito ang headline ng balita dito sa Denmark patungkol sa mga dayuhang health workers. Ipapaliwanag ko na lang sa madaling paraan ang update na ito bilang kaugnay na balita mula sa dalawang naunang video na may kaugnayan sa recruitment ng mga nurses at health workers mula sa Pilipinas upang makapagtrabaho dito sa Denmark. Binabanggit sa balita na magkakaroon ng libo-libong kakulangan ng mga nursing staff dito sa Denmark sa susunod na mga taon. Kaya nangako ang gobyerno na kukuha sila ng mga health workers mula sa Pilipinas at India. Pero hanggang sa kasalukuyan ay wala pang nabubuong kasunduan tungkol dito sa pagitan ng tatlong bansa. Wala pa rin nakakapuntang mga health workers mula sa naipangakong kasunduan na ito. Tinatayang 15,000 health workers ang magiging kakulangan sa loob ng 10 taon. Nababahala ang mga tagapangalaga sa mga nursing homes o elderly centers sa Denmark na kukulangin na sila ng mga katrabaho na makakatuwang nila sa mga gawain. Nangako ang gobyerno na kukuha sila ng mga health workers sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa bansang Pilipinas at India mula sa pagbisita ng Minister of Foreign Affairs na si Lars Løkke Rasmussen noong nakaraang taon. Ngunit kalahating taon na ang nakakaraan ay wala pa ring nabubuong kasunduan sang-ayon sa Ministry of Education, kaya pinupuna ng mga kritiko ang kasalukuyang gobyerno kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring aksyon tungkol dito. Ang pahayag naman ng Minister ng Education at Research na si Christina Ilun ay ito. Hindi pa ito tapos. Kung ito ang gagawin, kailangan ito ay nasa ayos. Halimbawa, kailangan ang mga health workers o nursing staff na kukunin ay kailangan maturuan ng tamang kaalaman sa pangangalaga batay sa Danish health system. Tinanong din siya ng journalist kung ito ba ay aabuti ng buwan o taon. Sinagot naman siya ng minister na hindi taon. Tinanong din ng journalist ang mga health workers o nursing staff sa Aarhus Plejehjem kung ano ang palagay nila sa pangako na ito ng gobyerno ng Denmark. Kung ito ba ay solusyon o hindi sa kakulangan sa nursing staff
sa Denmark. Sumagot naman ang tinatanong na Danish health worker ng sa palagay ko ay dapat gawing mas kaakit-akit ang mga dayuhang bansa para gawing bakasyunan. At ito ang update mula dito sa Denmark para sa mga interesado makapunta dito na makapagtrabaho bilang nurse, nursing assistant, or helpers at maging caregivers. Paalaala sa lahat, tanging sa gobyerno lamang ng Pilipinas tayo didiretso upang hindi tayo mabiktima ng mga illegal recruiters na mananamantala. Sa Department of Migrant Workers, doon tayo sasangguni upang mas dumami ang ating nalalaman. Like and subscribe. I wish you all well. Hanggang sa muli. Paalam!